No kasangga. Kumusta ka ngayong araw kasangga? Ika day 14 na ng ating kasangga vlog challenge ngayon. Kagigising ko lang at pasok na naman tayo ngayong araw. Medyo gumanda-ganda na yung aking pakiramdam. Kaya muna tayo mga kasangga. Kung ngayon tayo kasangga, nagkita ko nga pala si Jumil. Si kasanggang Jumil. Ng machinist entrepreneur dito sa Australia. Bakit entrepreneur kasangga? Kasi may sinusolusyonan tayong bagay, no? Kung wala ka pa kasangga sa ating Facebook group na KAUPE, pasok ka na doon kasangga dahil marami tayong gagawin in the future. Doon ko i-ano sa ating ika-365 vlogs at mga future plans, no? At follow ka na rin sa ating Facebook na account na dito sa Jumil Ignacio Official dahil mag-upload tayo in the future ng mga marami pa. Ika-day 40 pa lang to at 365 lahat to. Para updated ka kasangga sa ating mga ilalabas na mga content, no? Naniniwala kasi ako kasangga na dito sa ibang bansa, may kalaban tayo dito yung kahirapan ng ating sitwasyon. Magagawa lang natin, pinaniniwalaan ko na para makaalis tayo doon, magnegosyo tayo dito. Yun yung aking pinaniniwalaan para makaalis tayo sa sitwasyon niya. Yung magnegosyo ng marangal at hindi yung pa-discard lang natin. Dapat yung talagang discarding legal. Tara kasangga, samahan ba ako ngayong araw sa ating ika-day 40? Kagabi masakit yung ulo ko. Pero ngayon okay na ako. Dahil nga sa siguro pagod din, no? Kain muna tayo. Almusal ko yung kasangga, bagoong talong na nilaga sa pita bread. Yun yung aking almusal ngayon. Kasi naghanap ako sa fridge ko ng pwedeng almusal. Ito yung naisip kong, may nakita akong talong na nilaga. Kahit may bagoong naman dyan. Sabi ko, ito na nga lang aking almusal. Pita bread. Okay din eh. Sarap. Mga kasangga. Na-realize ko lang mga nitong recently lang, no? At tinagal-tagal ko nang nagtatrabaho bilang isang machinist. Marami na rin tayong mga pinagtrabahuhan, malaking kumpanya, maliit na kumpanya, no? Meron akong isang realization sa buhay ko na pag-uugali nating mga Pilipino, kung bakit tayo parang ano bang tawag sa ganun? Ano bang pinaka-term sa ganun? Take advantage ba yun? Yung parang kung bakit tayo na huhusgahan, kung bakit tayo nabubuli sa trabaho, no? At ang pag-uugali nating mga Pilipino na yon ay yung ating palangiti. Opo, kasangga, yung ating palangiti. Kasi sa ating mga Pilipino na palangiti tayo. May problema na tayo, nangiti pa rin. Meron na tayong malaking pinagdadaanan sa buhay natin, nagagawa pa rin natin tumawa. Meron na tayong mabigat na dinadala, nakangiti pa rin tayo. At walang masama doon. Yun yung ating normal na sa ating mga Pilipino na maging ganun tayo. Likas sa atin ang palangiti. Likas sa atin ang maging matatag na sa pagdadala ng ating mga problema. Likas na sa atin yan na kahit may pagsubok tayo sa buhay, ngitian na lang natin yan. Idaan natin sa ngiti, tawa. Pero pagdating kasi mga kasangga sa pagtatrabaho, yun yung nagiging dahilan na na-realize ko kung bakit minsan din ay tayo ay nabubuli sa trabaho. Nabubuli, bullying, po, trabaho, eskwelahan, kahit saan pa man dito sa ibang bansa ng mga foreigner, no? Although tayo ang foreigner dito, pero ng mismong mga tao dito, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nabubuli minsan sa trabaho ng ating mga katrabahong ibang lahi. Yung ating palangiti. Kasi tayo mga Pilipino, likas na nga sa atin ang ngumiti. Madalas sa atin sa trabaho, dinadala natin yan. Walang masama na ganun tayo dahil yun yung ating pag-uugali. Pero yun din yung number one na nakakasira sa atin, sa ating pinagtatrabahuhan o mga nakakasama nating ibang lahi. Minsan kasi, binubuli na tayo sa ating trabaho, pero dinadaan lang natin sa ngiti. Ngiti-ngiti lang tayo, pero deep inside, nasasaktan na tayo, nabubuli na tayo. Kaya akala tuloy na ibang lahi, okay lang sa atin na ginaganon tayo. Pero sa totoo naman talaga, tayo, nainis na tayo, binubuli na tayo, we've bullied. Pero dahil nga tayo mga Pilipino, ang karakteristik natin, lagi tayong nakangiti lang. Ngitian mo lang yan. Banlahi yan. Kaya patuloy tayong nabubuli sa trabaho. Kahit hindi lang banlahi, kahit mismo minsan ka mga kapwa Pilipino mo, may masama nang sinabi sa'yo, nakangitian mo lang, no? May masama ka nang narinig, nakangiti ka pa rin. Yun yung isang way na kaya tayo patuloy na let's say na take yung kanong klaseng pag-ano natin, pag-uugali, no? Dahil na-realize ko yung kasangga dahil sa tagal ko nang nagtatrabaho kasangga. Ganon din ako. Dala-dala ko yan yung ganyang klaseng pag-uugali. Minsan,
may inaabo. Talagang binubuli na tayo, tatawa lang tayo, tapos alis, no? Ngiti. May biro na sa ating sinabi yung ating mga kasamahan, tatawanan lang natin, tapos alis. Pero nasaktan ka na pala nun. Ganun ako kasangga. Ganun ako sa mahabang panahon. Pero na-realize ko na wala sa ibang lahi ang mali. Wala sa ibang lahi ng mga kasamahan natin. O kahit kapwa Pilipino pa natin. Wala sa kanila kasangga ang mali, kundi na sa atin. Kasi we let them gawin sa atin yon. Kasi hindi tayo nagre-react ng tama. Ang point ko kasangga, para hindi ka abuso sa trabaho o hindi ka mapagsamantalahan ng mga pag-uugaling ganun. Pakita mo kung ano ka kasangga. Pakita mo, be real to yourself, no? Kung ano yung nararamdaman mo, pakita mo. I am proud na may ganun tayong klaseng pag-uugali na sa kabila ng ating mga problema, mga pinagdadaanan, nagagawa pa rin natin tumawa at ngumiti. At isa yun sa mga sikreto para malabanan natin yung mga pinagdadaanan natin. Pero when it comes to work, kasangga, sa pagtatrabaho, disadvantage yung ganong klaseng pag-uugali dahil doon tayo na misinterpret din ng ibang lahi. Kaya naman tayo tuloy dumadating sa punto na hindi tayo nagiging komportable sa trabaho dahil nasa sa atin na rin yung pagkakamali. Nagkakaroon ng mga bullying sa trabaho. Dahil lang din sa ating kakulangan din sa ating sarili na kung ano ba talaga yung pwede natin gawin sa part natin. Ang punto ko lang kasangga, wala sa ibang lahi o sa ibang tao ang mali, kundi nasa sa iyo. Kasi hinahayaan mong mangyari sa iyo yun, nagawin nila sa iyo yun. Na-realize ko yung kasangga dahil sa tinagal-tagal ko na nagtatrabaho kasangga. Agad din akong ganon. Minsan, may pangit na sinasabi sa akin, sa harap ko mismo, tatawanan ko lang, tapos alisan. Pero nasasaktan na ako nun, no? Pero dumating ako sa punto kasangga, sa tinagal-tagal ko nang nagtatrabaho na once may sinabi ka sa akin at hindi ko gusto kasangga, talagang doon mismo sa harap mo, sasabihin ko sa'yo at malalaman mo na mali yung sinasabi mo sa akin o malalaman mo mismo na hindi maganda yung approach mo sa akin. Sa ganung parang kasangga, mapipigilan mo yung tao na abusuhin ka. Mapipigilan mo yung tao na bulihin ka ng paulit-ulit dahil pinakita mo sa pagmumukha niya o sa harap niya na mali yung ginagawa niya. Yun lang kasangga dahil malamang sa malamang ang tagal mo na rin nagtatrabaho ngayon at marami ka ring hinanakit dyan sa buhay mo kung bakit minsan hindi ka komportable sa trabaho. Minsan parang pakiramdam mo nabubuli ka pero sinasarili mo na lang. Gusto kong paalala sa iyo kasangga na ang pagkakamali ay wala sa ibang tao kundi nasa sa iyo mismo, sa sarili mo. Dahil hindi mo ginagawa yung part mo na palabasin kung ano talaga yung nararamdaman mo. At walang masama doon kasangga dahil in the first place, mali rin naman yung ginagawa nila. At ikaw lang naman din talaga ang nagiging biktima. Ang mali lang sa part mo, hindi mo sinasabi yung totoong nararamdaman mo at yung talagang totoong expression mo na dating nung bagay na yun sa'yo, no? Maging matatag ka kasangga at maging matapang ka sa tamang paraan, sa tamang approach. Hindi lang yung tapang-tapangan na galit ang dadating ka sa punto na magagalit ka na dahil sa una pa lang na nakaramdam ka ng bullying o pang-aabuso sa iyo sa verbally man yan or inactions man yan, no? Aksyonan mo na kaagad. Pakita mo at huwag mong ngitian. Huwag mong idaan sa characteristic nating mga Pilipino. Nangingitian mo lang tapos alisan mo na. Huwag. Kasi doon tayo mas napagsasamantalahan ng paulit-ulit pag ginawa natin yun sa harap nila. Dahil akala nila okay lang yung ginagawa nila. Stand for what you are. Stand for kung ano yung pagkatao natin, mga Pilipino. Na hindi lang tayo sa lahat ng oras ay ngiti na lang sa lahat ng mga ginagawa nila sa atin. Panindigan mo kasangga na tayo dito ay mga nagtatrabahong skilled, nagtatrabaho. At tayo dito ay may malaking ambag sa ekonomiya. Kaya wag mong hayaang apakan yung pagkatao nila dahil unang-una, wala tayong ginagawa sa kanila. At tayo nga ang mas productive na taong nagpapatakbo ng ekonomiya dito sa ibang bansa. No? Yun lang kasangga. Ingat tayong lahat at maging maayos ang ating mga pagtatrabaho. Yun lang ang aking i-share para hindi tayo maabuso. At huwag dumating yung time na hindi ka maging komportable sa iyong tinatrabaho. No? Yun lang. Maraming salamat. Pasok na tayo. Hello mga kasangga. Nandito na tayo sa bahay. Kauwi lang natin. Naglalaro ang mga bata sa loob. Magkatok tayo. Nandito na tayo sa bahay. Itong babae, itong mga anak. Pwis na ng kalaro, hindi naman nagbabasa.
Gusto na naman sigurong tamaan. Where's Connie? Where's Connie? Bless kay Poopy. Kiss. Kiss kay Poopy. Why are you playing? Ba't pawis na pawis ka na naman, Jumila? Ha? Ano mong itsura mo, Jumila? Pawis na pawis ka? Laro ng laro. Gusto ng loko. Maligo ka na nga, Jumila. At amoy, ano ka na? Cornel, dali mo doon, bibi po. Oh. Dali na, Cornel. Wala, hindi pa. Dali mo doon, Cornel, bibi po. Oh, ba't nakita mo doon ang mga kasangga? Wala siyang ginawa. Hindi nagbasa ng wala pagdating. Ay, nawiwili. Sabihin mo magbasa, hindi pa rin magabasa eh. Yung mga kasangga. Dito na tayo sa bahay mga kasangga at mag-ano muna tayo, base muna tayo. Umuulan-ulan kasi dito kaya yung panahon ay ang dilim na kaagad pag ganyang umuulan-ulan. Ano tayo dito? Base muna tayo. At parang ang lamig tuloy. Palamig na naman yun pag ganyang pagkatapos ng ulan. Malamig na ulit ang panahon yan. Mga kasangga, nagpapitsa si Kuya Ishin ng aming dinner. Pilates pa na baby po. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ulit! Sinong hindi nag-ayos ng dasal? Let us pray ulit, Cornel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Which we are about to receive. Hindi yung wait. Dandahanin pa nagdadasal. Ay na! Groovy? Maghain na sa mga kasangga. Kasangga. Groovy.